saya ng lahat habang ako nandito. Mag-isa, nagdurusa. Kaya ka natatalo. Hindi ka kasi kriminal mag-isip. Dahil hindi ako kriminal. Hindi mo kailangang maging kriminal para mag-isip tulad ng mga kaaway. Alamin mo agad kung sino ang kasabwat ng babae niyan. Walang pwedeng makaalam na pinatukot ko siya sa inyo. Isn't that too much? Kailangan madumihan ng mga kamay natin pag gusto natin protektahan ng isa't isa. Asikasuhin mo ang discharge papers ni Olivia Bencamino. Hindi mo na magiging problema si Dr. Chavez. Malinis na ang lahat. Pero hindi pa rin tapos ang problema ko hanggat hindi nahahanap ang lungga ni Olivia. Ang gusto ko, dalhin mo sa akin si Olivia, pati na rin yung lalaki tumutulong sa kanya. Masusunod. Tapas pa lang ng mukha, halatang pulpul na. Wala akong binatbat sa akin. Tumingin ka nga sa dinadaanan mo. Patay na si Balmaceda. Nakita siyang nakahandusay katabi ng isang bangkay na si Matias Romulo. Merong tao na makapangyarihan sa likod na gumawa ng pagpatay kay Dad. Si Victoria Bencamino. Pero meron pang isang tao. Yun yung gumagawa ng pagpatay. Hindi tayo pwede magkaso nang wala tayong matibay na ebidensya na hindi pwedeng baluktutin. Katulad ng ginawa ni Victoria sa kaso ni Olivia. Kung gusto mo talagang protektahan siya, tapusin mo yung kaso ng tatay mo. Mapapakulong mo ang tunay na kalaban niyo. Ano ba talagang trabaho mo? Saan ka kumukuha ng pera? Kriminal ka ba? Bakit kailangan ko ipaliwanag sa'yo ang sistema ko dito sa bahay ko? Ang huling lalaking nakita ko nagtatago ng barel, hindi ko pala lubos na kilala. Si Philip, ibahin mo ko sa kanya. Nagpadala na ng listahan sa akin si Captain Malvar ng mga kulungan na may mga nakakulong na Pablo Tolentino. Ninong, bakit ganun? Hindi naman yung Pablo Tolentino na nakasama ko. Discharge papers. Benefactor ako ng San Rafael at napapayag ko naman siya. Talagang itatago nyo na discharge na ang asawa ko? May karapatan pa rin akong malaman ng tungkol dito. Lucas, sandali. Bakit sa lahat ng paghihirap mo sa San Rafael, nagawa mo pa rin tulungan ng nanay ko? Naalala ko kasi sa kanyang nanay Rosa ko. Pero dahil kay Nanay Isabel, nagkaroon ulit ako ng nanay. Ng pamilya. Ituring mo na raw ang pamilya. Dahil lahat ng mahal ng nanay ko, pamilya ko na rin. Officially, discharge na si Olivia sa San Rafael. Yun nga lang, hindi ko alam kung nasan siya. Hayaan mo. Malalaman din natin ang tungkol dyan. Walang pukutang tubig, bye. Hinga na malalim. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Ba't mo ginawa yun? Ba't mo ginawa yun? Sandali, ha? sandali. Ba't mo ginawa yun? Sinusubukan ko lang kung kaya mo depensa ng sarili mo. Kitang-kita naman na hindi. Hindi mo man lang ako sinabihan? Bakit? Sinabihan ka ba nung Salazar na yon? Nung dilukot ka niya mula sa pamilya mo? Yung asawa mo? Sinabihan ka ba niya nung sinaktan ka niya? At yung mga lalaki dumukot sa'yo, nagpaalam ba sila sa'yo nung bububugin ka nila? Olivia, hindi lahat ng bagay ay pinagpaplanuhan dahil hindi mo alam kung ano ang takbo ng isip ng kaaway mo. Kaya dapat lagi kang handa para manalo sa lahat ng laban, kahit pa yung laban na nanggaling sa likod mo. Paano mo ko ihahanda?
Kailangan kitang palakasin. Hindi lang dito. Pati ang katawan mo. Katawan ko? Paano? Ikaw bahala. Kahit anong klase ng martial arts, kaya kong ituro sa'yo. Aikido, boxing, Krav Maga. Ikaw, kung papayag ka. Bakit mo to ginagawa? Olivia naman, ilang beses mo na sa akin tinanong yan. Pero sige, sasagutin ko to sa huling beses. Dahil kakampi mo ko. Ano? Payag ka? Sabi mo, di ba, maging maagap ako? Tinatry ko lang. Agahan mo na lang tomorrow para ma-review ko yung speech ko. Madam, aagahan ko para ma-review yung speech niyo. Okay. Madam, remember. Melinda, bakit gising ka pa? Why are you still awake, ma'am? Hindi ako makatulog, ma. Hindi kasi ako mapakali na parati pa rin iniisip ni Lucas yung Oliviang yun. Don't stress over that. That's not love. It's pity. You know, that's not true, ma. Even though she's gone, you know, between the two of us, siya pa rin ang Mrs. Buencamino ang kinababaliwan ni Lucas. I can help you with that. Ako na ang maghahanap kay Olivia. Huwag mo nang alalahanin yun, Iha. Maybe Olivia is raising the white flag, kaya hindi siya nagpapakita. Sana nga. Pero kailangan ko pa rin mapabasura yung kasal nila. No, huwag ka nang magpaka-stress. Masama yan sa baby. I will handle it. Hahanapin ko si Olivia at kukumbinsihin ko siya na magpaanal. And once it's done, mamumuhay na tayong mga Buencamino ng tahimik. Huwag mo sabihin hahanapin mo ulit siya. Bakit naman hindi? Asawa ko pa rin siya. Anong gagawin mo pag nahanap mo? Babalik mo sa San Rafael? Tigilan mo na yan, Tol. Masyado nang malaki ang kasalanan mo kay Olivia. Para sa kanya naman yun eh. Kasi mahal mo. Kung mahal mo siya, di dapat noon mo pa siya kinampihan. Kanina ka pa, ha? Look, nagpapakatotoo lang ako. Masakit ang ginawa mo kay Olivia. Kaya kung hahanapin mo siya, huwag kang magugulat kung mahihirapan ka. Dahil ang unang gagawin nun, magtago ng mabuti sa'yo. Itigil mo na yan, pre. Para sa katahimikan mo. Sa katahimikan ng lahat. Let her be. Bitawan mo na siya. Kayong dalawa ni Salazar. Bitawan niyo na si Olivia. Iba rin naman yung manugang mo, ano? Parang pusa, maraming buhay. At dahil yan sa kapalpakan ninyo ng tauhan mo. Mga tauhan ko lang palpak. Kaninong diskarte ipapatay si Chavez? Hindi ba sa'yo? Paano ngayon natin malalaman kung sino ang tumulong kay Olivia? Pinatay ko si Chavez dahil iniutos mo. Sino ngayon ang palpak? Hayaan mo. Gagawa ko ng paraan. At sisiguraduhin ko na lalabas at lalabas din yung manugang mo. Siguraduhin mo, Santiago. Kinalaban ako ng Chavez na yun nung ginawa niya yung pag-discharge dun sa babaeng yun. Ibig sabihin, mas takot siya dun sa taong tumulong kay Olivia kesa sa akin.
Yung lalaking nagligtas sa kanya na tumalo sa mga tauhan ko? Kung ganon, makapangyarihan din ang taong yon. Kaya kailangan natin malaman kung sino yon. At kung bakit malakas ang loob niya na kalabanin ako. May mga kalaban ka pang hindi natin kilala. Dami naman. Kung sino man siya, I need to find out who he is. At kung hawak niya si Olivia, panigurado may binabalak na yung mga yan. We need to prepare. We need to win. I cannot afford another setback, lalo na't mag-e-eleksyon. Look, I know you're mad dahil planano namin huwag sabihin sa'yo na na-discharge si Olivia. Uulitin ko lang, ayaw lang sana namin na ma-stress ka, okay? I'm not mad, I'm disappointed. Pamilya tayo, dapat wala tayong sikreto. Naiintindihan ko, Lucas. Pero, nakasiguro naman ako na hahayaan mo na siya, di ba? Hindi ko na kailangan sabihin to, pero sana yung focus mo nasa baby natin. Tutok ako sa baby. Kaya wala kang dapat ipag-alala. No more Olivia. No more, Olivia. Thank you. Sa pakikipaglaban, ito ang lagi mong tatandaan. Ang pinaka-importante, disiplina. Disiplina. Kahit sa grade school, tinuturo yan. Para magkaroon ka ng patience kung kailan ka maghihintay para sa pag-atake mo sa kalaban mo. Dahil kapag umatake ka kaagad, parang binubuksan mo ang sarili mo para makapag-counter agad ang kalaban mo na pwede kang matalo. Dapat kapag umatake ka, siguraduhin mo masasaktan ang kalaban mo. Dahil kung hindi, ikaw ang masasaktan. Yan! Kulang ka sa disiplina. Anong tungkol sa disiplina doon? Eh, bigla mo na lang ako inatake. Nililibang lang kita sa pinagkikwento ko. Nagpauto ka naman. Wala kang disiplina. Kaya hindi mo nakita ang gagawin ko. Ayan, kaya ka nasaktan dahil umatake ka nang hindi mo pinag-iisipan. Masyado kang nagpadala sa emosyon mo. Masyado kang nagalit sa akin. Kaya ka umatake at pinabagsak kita. Di ba? Ganyan din ang ginawa mo kay Victoria Buencamino. Umatake ka nang walang kasiguraduhan na mananalo ka. Olivia, wala kang preparasyon. Wala kang disiplina. Ayan! Very good! Yun nga lang, hindi tumama. Pero maganda naman yung pagkaka-attend mo. Nakita mo na distracted ako sa pagsasalita, kaya ka umatake. Pero, huling-huli ko yung mga mata mo. Kaya alam ko yung gagawin mo. Ano pa?
tulad ng dati, hindi lang tapat na serbisyo ang makukuha ninyo, kundi kamay na bakal. Patuloy kong pupuksain ang mga salot sa bayan. Ang galing-galing, madam! Patuloy kong pupuksain ang mga salot ng bayan. Ang galing. Very good, madam. Good? Very, very good. Excellent. What's next on my schedule? Well, my dear Congresswoman, for campaign-related activities, you are done for the day. Although meron po dito isang agenda na naiwan, pero iba po yung concern. Ano yun? Madam, kasi you're very, very good executive assistant, me. Narinig ko po na sinabi niyo kay Ma'am Melinda, find Olivia Buencamino for annulment purposes. Scratch that. Hindi ko gagawin yan. Seryoso, madam? Of course. Sinabi ko lang yan because it's what Melinda needed to hear. Para sa apo ko. I will find her. Pero hindi para sa annulment. Kailangan ko siyang mapatahimik. Alam mo, isang malaking pagkakamali na tinapon ako ni Victoria Buencamino sa mental. Akala niya, mababaliw ako sa loob. Pero hindi. Mas tumibay ang isipan ko. Mas lumakas ang loob ko. Nakahanap ako ng kakampi na tatapatan siya. Ikaw naman, masyado kang bilib sa akin. Inihahanda lang kita. Pero, ikaw pa rin naman ang tatapat sa kanya. Pero sisiguraduhin natin ngayon na matatalo mo siya. Okay, halika na. Okay ba yan? Hindi lahat. Kasing bilis mo agad matuto. At hindi lahat. Kasing galing mo agad. Handa na ba ako? Hindi pa. Pero malapit na. Pati mo sabihan si Nanay Isabel. Hindi na. Baka hindi pa siya maging komportable sa pagtulog niya. Javier! Bakit mo kami iniwan, Javier? Sumagot ka! Javier Buencamino! Kilala niyo po si Javier Buencamino. Asawa ko siya. May anak kami. Si Elia. Elias? Nasaan yung
tatay mo. Dalawa na lang kami ng nanay ko sa buhay ko. Iniwan niya kami nung pinagbubuntis pa lang ako. Hindi siya nakwento ni Nanay Isabel. Hindi na. Hindi rin naman ako interesado sa kanya eh. Bakit naman? Bakit naman ako magiging interesado sa taong hindi ko kilala? Ni wala nga siyang pangalan sa akin eh. Galit ka ba sa kanya? Bakit naman ako magagalit sa taong hindi ko kilala? Bakit? Wala. Sana dumating yung panahon na malaman mo rin kung sino siya. Paghanda na si Nanay Isabel na ipakilala siya sa'yo. Ayaw na din siya pag-usapan ng nanay ko. Kaya ayaw ko nang ungkatin pa ang tungkol sa tatay ko. Dahil ayaw kong masaktan ang nanay ko. Patawarin mo ako, Elias. Pero hindi ko sikreto yon na pwede kong ibunyag sa'yo. Si Nanay Isabel lang ang dapat magsabi sa'yo ng totoong pagkatao mo. Ang tunay na lalaki, pinaninindigan ng mga responsibilidad. Mahalin mo ng totoong si Melinda. Hey, baby. Daddy mo yan. Sana palaging kang ligtas. Wala ka pa bang balak makipagkita? Hindi mo na siguro ngayon. Olivia,